Welcome sa Hami Recap. Ang i-recap natin ngayon ay ang Magic Meter. Isang lalaki ang naglalakad sa kagubatan habang umuulan. Nagmamadali siyang makabalik sa nayon bago mabasa ang kanyang dalang panggatong. Biglang may isang taong dumaan, nadapa at bumagsak sa lupa. Tinanong niya kung ayos lang ito. Mahinang sumagot ang lalaki na pinatay ng mga halimaw ang lahat at may mga kakaibang nilalang na lumitaw. Samantala, si Shin ay nasa loob ng bahay at nagsasanay ng mahika kasama si Mary. Binibilang ni Mary ang oras habang pinapanatili niya ang liwanag, at nagawa niya itong tumagal ng 10 segundo. Pumalakpak si Mary at sinabing bagong record iyon. Sinabi ni Shin na dahil iyon sa tulong niya. Tiningnan siya ni Mary at sinabing tila hindi siya gaanong masaya. Sumagot si Shin na mas matagal na niyang nagagamit ang mahika, ngunit hindi pa rin iyon sapat dahil liwanag lamang ito. Hinawakan ni Mary ang kanyang kamay at sinabing gusto niya ang kanyang mahika. Sa sandaling iyon, may narinig silang ingay mula sa ibaba. Agad silang bumaba upang tingnan kung ano ang nangyayari at tinanong ang kanilang ama kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanila na may mga ghoul na nagpakita sa nayon at ang mga halimaw na ito ay mapanganib at kailangang harapin ng may pag-iingat. Inutusan niya ang kanyang asawa na tipunin ang mga kababaihan at mga bata ng nayon upang makapagtago sila sa loob ng bahay. Pagkatapos, naghanda siyang umalis kasama ang ibang kalalakihan upang harapin ang mga halimaw. Mahigpit na hinawakan ni Mary ang kamay ni Shin at sinabihan siyang huwag mag-alala, sinasabing paprotektahan niya ito, kahit nahalata ang takot sa kanyang mukha. Bago umalis ang kanilang ama, pinigilan siya ni Shin. Sinabi ng kanyang ama na wala siyang oras para makipag-usap, ngunit iginiit ni Shin na sandali lamang ito. Tinanong niya kung may katalinuhan ba ang mga halimaw at kung kaya ba nilang pisikal na maabot ang ikalawang palapag mula sa labas. Sumagot ang kanyang ama na ang mga ito ay hangal at hindi marunong umakyat. Iminungkahi ni Shin na lahat sila ay magtago sa ikalawang palapag at gumamit ng mga kasangkapan upang harangan ang mga pinto upang hindi sila maabot ng mga halimaw. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ang mga taga-nayon kasama ang pamilya ni Shin sa isang silid sa itaas. Kasabay nito, ang isa sa mga halimaw ay nakapasok sa bahay at nagsimulang wasakin ang isang bintana hanggang sa ito ay mabasag. Kumalat ang takot sa kanila. Tinanong ni Mary nang may pangamba kung maaabot sila ng halimaw. Sinabihan niya ang lahat na manatiling tahimik upang hindi sila marinig. Umakyat ang halimaw sa ikalawang palapag at nagsimulang maghanap sa paligid. Sa loob ng silid, tahimik silang naghihintay, natatakot na matuklasan, hanggang sa lumagpas ang halimaw nang hindi humihinto at nakahinga sila ng maluwag. Bigla, isang malakas na kidlat ang tumama. Nagulat, napasigaw sina Rose at ang kanyang ina. Narinig ito ng halimaw, bumalik, at natukoy ang kanilang kinaroroonan. Sinira nito ang pinto at tumayo sa harap nila. Lumapit ang ina ni Shin at nakiusap sa halimaw na huwag saktan ang mga bata. Nawalan siya ng balanse at bumagsak. Tinuwanan siya ng halimaw. Napansin ito ni Shin at napagtanto niyang nauunawaan ng nilalang kung gaano ito kalakas kumpara sa kanila. Hinugot ni Mary ang kanyang espada at ipinahayag na papatayin niya ito. Sumigaw si Shin na umatras siya, ngunit tumanggi ito, sinasabing ipinangako niyang paprotektahan siya. Madaling tinabig ng halimaw ang kanyang espada at pinalipad ito. Bumagsak si Mary sa lupa sa pagkabigla. Habang papalapit ang halimaw upang muling umatake, pumagitna ang kanilang ina at sinalo ang hampas para sa kanya. Napagtanto ni Shin na kailangan niyang kumilos dahil mamamatay ang kanyang ina at kapatid kung wala siyang gagawin. Sumugod siya, hinawakan ang braso ng halimaw, at tinipon ang lahat ng mahikang kapangyarihang natutunan niyang kontrolin. Isang matinding init ang sumabog mula sa kanyang katawan at sinunog ang halimaw. Inihagis siya ng halimaw palayo habang hawak ang braso nito sa sakit. Muling umatake si Shin, inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng halimaw at pinakawala ng init hanggang sa bumagsak ito at mamatay. Napatitig si Shin sa kanyang kamay nang hindi makapaniwala, iniisip kung siya nga ba ang pumatay dito. Napaatras ang iba sa takot. Lumapit si Rose, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabi na buhay sila dahil sa kanya. Ngumiti ng bahagya si Shin, saka tumingin upang suriin ang kanyang sugatang ina. Nabalot ng matinding takot si Mary nang makita ang kalagayan ng kanilang ina. Sinubukan ni Shin at Rose na pakalmayan siya.
Sinabi ni Rose kay Shin na siya na ang bahala kay Mary at hinikayat siyang ituon ng pansin sa kanilang ina. Sinuri ni Shin ang kalagayan nito at napansin na mababa ang temperatura ng katawan nito at marami na itong nawawalang dugo. Napagtanto niyang kailangan niyang pigilan ang pagdurugo, ngunit hindi niya ito magagawa habang nakahiga ito sa sahig. Nagpasya siyang ilipat muna ito sa kama, habang ang mga kababaihan ng nayon ay nakatayo sa tabi at nanunood ng tulala. Hiniling ni Shin sa kanila na tulungan siyang buhatin ng kanyang ina at sama-sama nila itong inilagay sa kama. Pagkatapos, tinanong niya kung may nakakaalam ng medisina. Sumagot sila na wala. Sinabi niya sa sarili na inaasahan na iyon sa isang maliit na nayon. Naalala niya ang nakita niya sa telebisyon sa kanyang nakaraang buhay maaaring mapigil ang pagdurugo sa pamamagitan ng pagtatahi ng sugat. Muli siyang nagtanong kung may marunong manahi. Isang babae ang nagsabing marunong siya, ngunit nagtanong kung ano ang gagawin niya. Sinabi ni Shin na kailangan niya ng ilang bagay, mga gamit sa pananahi mula sa silid ng kanyang ina, matapang na alak, at malinis na tela. Pinagmamadali niya sila, sinasabing wala silang maraming oras. Nang maibigay ang mga kailangan, pinunit ni Shin ang bahagi ng damit ng kanyang ina upang makita ang sugat. Napansin niyang hindi ito kasing lalim ng kanyang kinatatakutan at hiniling niya sa babae na tahiin ito. Nagulat ang babae at nagtanong kung bakit nila gagawin iyon. Napagtanto ni Shin na hindi pa pamilyar sa panahong iyon ang pagtatahi ng sugat, kaya ipinaliwanag niyang hindi nila maaaring pabayaang bukas ang sugat at kailangan itong isara ng maayos. Nag-alinlangan ang babae, sinasabing ayaw niyang mas lalo pang masaktan ang kanyang ina. Hiniling ni Shin na magtiwala ito sa kanya at sundin ng eksakto ang kanyang sinasabi. Tumingin ang babae kay Mary na nanginginig sa takot at sa wakas ay pumayag. Magkasama nilang sinimulang gamutin ang sugat. Nang matapos ang lahat, nagpasalamat si Shin sa babae. Sinabi nito na hindi na kailangan iyon at nagtanong kung gagaling ba ang kanyang ina. Sinabi ni Shin na kailangan nilang bantayang mabuti ang kalagayan nito ngunit magiging maayos din ito. Napaiyak si Mary at niyakap si Shin. Hindi nagtagal, umuwi ang kanilang ama. Ipinaliwanag nito na natagpuan nila ng mga kalalakihan ng nayon ang pinagtatagwan ng mga halimaw sa kagubatan at napatay ang dalawa, ngunit may bakas pa ng iba kaya agad silang bumalik. Dahil dito, muling nagkaroon ng kaayusan sa nayon. Kinabukasan, sinuri ng isang doktor ang ina ni Shin. Sinabi nitong malalim ang sugat ngunit hindi umabot sa mga laman loob o buto, at sa pamamagitan ng pahinga ay gagaling ito. Nagpasalamat ang ina ni Shin. Pagkaalis ng doktor, lumapit si Mary sa kanyang ina na umiiyak at humingi ng tawad, sinasabing kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at sinabing hindi niya iyon kasalanan na naging matapang siya at sinubukang protektahan ang lahat, at dapat niya itong ipagmalaki. Nakinig si Mary at unti-unting kumalma. Kalaunan, nakipag-usap ang kanilang ama kay Shin sa harap ni Mary. Sinabi nitong ikinwento ng mga taga-nayon ang nangyari, kabilang kung paano ginamot ni Shin ang kanyang ina, at tinanong kung paano niya nalaman ang dapat gawin at saan niya natutunan ang ganoong kaalaman. Naisip ni Shin ang kanyang nakaraang buhay ngunit hindi niya ito maipaliwanag, kaya sinabi niyang hindi rin niya alam. Pagkatapos, tinanong ng kanyang ama kung paano niya natalo ang halimaw, itinuro ang mga bakas ng paso sa katawan nito at tinanong kung iyon ba ay mahika. Nagulat si Shin at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Sumagot ang kanyang ama na kumikilos si Shin na parang isang matanda at minsan ay may sinabi itong kakaiba habang sila ay kumakain. Tinanong ni Shin kung paniniwalaan siya kung ipapaliwanag niya ang lahat. Sinabi ng kanyang ama na dapat niyang paniwalaan ang sarili niyang mga anak. Agad namang idinagdag ni Mary na seryosong pinag-aaralan ni Shin ang mahika. Naging mahigpit ang kanilang ama at sinabing bagaman mukhang may sapat na gulang na ang kilos ni Shin, hindi niya inaasahan ang ganitong asal. Binalaan niya ito na huwag magsalita tungkol sa mahika sa harap ng iba, dahil maaaring magdulot ito ng problema kapag nalaman ng iba ang kanyang ginagawa. Tinanong ni Shin kung ibig sabihin ba nito ay uusigin ang sinumang naiiba. Sumagot ang kanyang ama na ganoon talaga ang mundo at sinabi niyang itigil na niya ang pag-aaral ng mahika dahil isa itong mapanganib na kapangyarihan. Tutol si Mary at sinabing matagal nang pinaghirapan ni Shin ang pananaliksik na iyon at buhay sila ng kanilang ina dahil sa kanya. Dagdag pa niya, hindi pa naman nila tiyak kung talagang mapanganib ito. Sumagot ang kanilang ama na baka huli na ang lahat kapag nalaman pa nila,
at anumang kapangyarihang kayang pumatay ng halimaw ay hindi maaaring maging ligtas. Sinabi ni Shin na ipagpapatuloy niya ang kanyang pananaliksik. Ipinaliwanag niya sa kanyang ama na nauunawaan niyang sinusubukan siya nitong protektahan, ngunit kung iiwan niya ang landas na ito, pakiramdam niya ay mawawalan siya ng saysay. Para sa iba, maaaring mapanganib ito, ngunit para sa kanya, ito ang kapangyarihan ng kanyang mga pangarap. Sinabi ng kanyang ama na bata pa siya at magbabago pa ang kanyang pananaw habang siya ay lumalaki. Sumagot si Shin na hinding-hindi iyon magbabago, at kung magiging pabigat ang kanyang pag-iral, maaari siyang itakwil ng kanyang ama. Tinanong ng kanyang ama kung handa ba siyang harapin ang panlilibak at pagtanggi kung ipagpapatuloy niya ito. Sumagot si Shin na magpapatuloy siya anuman ang mangyari. Umupo ang kanyang ama at matapos ang ilang sandali ay sinabi na maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik, ngunit mula ngayon ay dapat niyang ibahagi ang lahat ng kanyang matutuklasan. Sinabi rin nito na pipigilan siya kung ito ay magiging masyadong mapanganib at tutulungan din siyang matutong gamitin ang kapangyarihang ito ng tama. Nang marinig ito, napaiyak si Shin sa tuwa. Pagkatapos, lumipat sila sa hardin ng bahay upang magsanay ng mahika si Shin. Nagsindi ng kahoy ang kanyang ama para sa kanya. Tinanong ni Mary kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Shin na gusto niyang subukan ang isang bagay gamit ang buong lakas ng mahika. Inactivate niya ang kanyang kakayahan at inilagay ang kanyang kamay sa apoy. Nagsimulang magningning ang apoy at nagliyab ang kanyang kamay. Agad na kumuha ng timba ng tubig ang kanyang ama at ibinuhos iyon sa kanya. Tumingin si Mary sa kanya nang may pagtataka at tinanong kung ano ang iniisip niya. Sumagot si Shin na may natutunan siyang mahalagang bagay, gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang taong may mahika ay nakipag-ugnayan sa isang malakas na likas na enerhiya tulad ng init. Ang resulta, gaya ng nakita nila, ay nag-react ang apoy nagningning at naging azol. Sinabi ng kanyang ama na kahit hindi niya nakikita ang enerhiyang mahika, sapat na ang kanyang nasaksihan upang maniwala na nagsasabi ng totoo si Shin. Natahimik si Shin, nalubog sa pag-iisip habang iniisip ang mga bagong paraan ng paggamit ng mahika. Napansin ito ng kanyang ama at tinanong kung bakit ganoon ang kanyang itsura. Sumagot si Mary na ganyan talaga si Shin kapag may nadidiscover itong bago at sinabing huwag mag-alala. Kinabukasan, naghanda si Shin na muling magsanay. Sinabi niya sa kanyang ama na handa na siya at hiniling na buhusan siya ng tubig sa sandaling magliyab ang kanyang kamay. Inactivate niya ang kanyang mahika at inilagay ang kanyang kamay sa apoy. Agad itong nagliyab at pinatay ng kanyang ama gamit ang tubig. Napansin ni Shin na walang pagbabago sa temperatura o kulay ng apoy at sinabing kailangan nitong maging mas malakas. Dinagdagan ng kanyang ama ang apoy at sinubukan muli ni Shin, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Nagpasya si Shin na bahagyang bawasan ang enerhiyang mahika at nagpatuloy sa pag-eeksperimento hanggang sa mapagod. Sinabihan siya ng kanyang ama na magpahinga muna bago magpatuloy. Umalis sandali si Shin at dumating si Rose, napansin basa siya. Tinanong nito kung dahil ba iyon sa eksperimento sa mahika. Nang makita ang kahoy na panggatong, tinanong niya kung sinusubukan niyang pagsamahin ang mahika at apoy. Kinumpirma ito ni Shin at sinabing ipapakita niya sa kanya mamaya kapag naroon ang kanyang ama, dahil mas gusto nitong naruroon sakaling may mangyaring mapanganib. Nagulat si Rose nang marinig niyang kinakausap ni Shin ang kanyang ama tungkol sa mahika. Sinabi ni Shin na tinutulungan na siya ngayon ng kanyang ama at tila mas interesado pa ito kaysa sa kanya. Pagkatapos, nagpasalamat siya kay Rose sa ginawa nito noong pag-atake ng halimaw. Tinanong ni Rose kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag niyang napasaya siya ng mga sinabi nito matapos niyang patayin ang halimaw. Sinabi ni Rose na hindi na kailangan ng pasasalamat dahil siya naman ang nagligtas sa kanila. Pagkatapos, tinanong niya kung nasaan si Mary, dahil karaniwan ay malapit ito sa kanila. Tumingin sila at nakita si Mary na masigasig na nagsasanay. Sinabi ni Rose na marahil ginagawa niya iyon dahil sa mga kamakailang pangyayari. Sumang-ayon si Shin at sinabing makakabawi rin siya, ngunit sinabi ni Rose na dapat niya itong suportahan tulad ng pagsuporta nito sa kanya. Kalaunan, umupo si Shin kasama ang kanyang ama, si Mary, at si Rose. Ipinaliwanag niya na natuklasan niyang kapag pinapataas ang enerhiyang mahika, mas kumakapit ang apoy sa kanyang kamay. Sinubukan niya rin ito sa ibang pinagmumula ng init at pareho ang naging epekto.
Ipinagpalagay niyang mas pinapalakas ng mataas na init ang mahikang apoy. Sinabi niyang kumikilos ang enerhiyang mahika na parang isang nasusunog na sangkap, ngunit sa ngayon ay nananatili pa rin itong karaniwang enerhiya na wala pang praktikal na gamit. Nagkomento ang kanyang ama na mahirap kontrolin ang apoy. Sumagot si Shin na kung kaya niyang ilayo sa kanyang kamay ang mga kumikislap na bola ng enerhiya na nagagawa niya, dapat ay kaya rin niyang kontrolin ang apoy. Sinabi ni Mary na kaya niya iyon at ipinakita ito sa pamamagitan ng pagpapalutang ng mga kumikislap na bola sa hangin. Nagulat si Shin. Ipinaliwanag ni Mary na natutunan niya ang paraan mula sa kanya at nagawa niya itong gayahin, at idinagdag na kaya rin iyon ni Rose. Kinumpirma ito ni Rose at madaling ipinakita, sinasabing akala niya ay kaya na rin iyon ni Shin. Sinubukan din ito ni Shin at tinanong kung ano ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Sinabi sa kanya na patatagin ang enerhiya sa kanyang kamay, at matapos ang ilang sandali, nagtagumpay siya. Bumalik sila sa hardin upang ipagpatuloy ang pagsasanay. Hawak ni Shin ang isang kasangkapang pangsindi at itinuon ang kanyang mahika sa maliit na apoy na nalilikha nito. Biglang sumabog ang isang napakalaking bola ng apoy sa himpapawid. Natigilan silang lahat sa gulat. Sinabi ni Mary na hindi niya inaasahan na gagamitin ni Shin ang mahika sa ganitong paraan. Nanatiling nakatayo si Shin, na pagtantong sa wakas ay nagtagumpay siya ng mahikang hinangad niya sa loob ng 30 taon ay kaya na niyang gamitin.